Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Alamin natin ang sitwasyon sa nagpapatuloy na gift-giving activity ng pamilya Duterte sa Davao City sa live report ni Brian Latasa. Brian, gaano ba karami ang inaasahang dadagsa para sa pamaskong handog ng pamilya Duterte? Yes, Claudette, upang mabigyan tayo ng kaalaman tungkol kung gaano ba karami ang dadagsa dito ngayon sa pahalipay sa taal ng pamilyang Duterte sa Bangkal, Davao City. Makakasama natin ngayon si retired Colonel Angel Sumagaysay, ang head ng Public Safety and Security Office ng Davao City. Sir Angel, una-una sa lahat, sir, Merry Christmas, and kumusta naman po ang pagdiriwang natin ng Pasko, sir, ngayong taon? Thank you very much, no, and Merry Christmas sa lahat-lahat. Well, sa ngayon, no, yung preparations namin dito for pahalipay sa taal na dinadagsa naman talaga ito ng mga tao. Traditionally, ito na yung every 25th day of December. Sa ngayon, medyo nandyan ang estimate namin sa mga 30,000 plus ang dumadagsa ngayon. Sir, compare natin sa last year po na Pasko pahalipay sa taal, sir, mas dumami ba yung mga tao na pumunta ngayon or mas madami pa rin last year po? Well, actually, ini-expect namin na dadami ngayon, dahil nga siyempre napabalita na rin ito, hindi lang sa Davao City, pero may mga taga-ibang region na nandito. Kumusta naman po, sir, speaking of public safety and security sa mga tao na pumunta dito, sir, gaano ba ka-strict yung implementation natin to ensure po yung secure lahat ang mga tao na pumupunta dito, sir? Well, actually, na-include ito siya sa mga assessment namin, no? Yung sa preparation phase, kung saan ini-expect na namin na darating yung mga tao a night or a day before ng event. Sir, ilan po yung dineploy ngayon para sa Pasko pahalipay sa taal ng mga security and safety cluster po dito sa Davao City? Estimated po, sir? Well, actually integrated na to siya, no? Based doon sa record namin na nasubmit ng iba't ibang units, security and safety cluster, nasa 4,218 integrated security personnel. Ano po yung mga bawal na dalhin, sir, at ano po yung mga advice natin sa kanila, sir? Well, actually, unang-una, no, ang nire-remind natin sa kanila na sana huwag nilang dalahin yung mga anak nila, yung maliliit. Alam mo naman, dahil naglilinya yan, tapos nagstay sila dito, huwag sana nilang dalahin. Kaya lang nakita namin, nandyan yung mga anak nila, bit-bit nila. Pero as part of our preparations, meron tayong ginawang area kung saan itong mga anak nila pwede iwanan nila doon sa child minding natin na area, and yung mga CSWDO natin ang nag-aasikaso habang nakalinya sila. And of course, yung mga dating mga security protocols like yung mga jackets, mga non-transparent bottle, no, mga ganyan. Sir Angel Sumagaysay, maraming salamat, sir, and Merry Christmas po. Thank you very much, and Merry Christmas. Alright. Mga kababayan, makikita nyo sa aking likuran, ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Central Park, Bangkal, Davao City, kung saan patuloy pa rin na dumadagsa yung mga kababayan natin na nais makatanggap ng munting handog mula sa pamilyang Duterte. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City para sa sinagawang Pasko pahalipay ng pamilya Duterte dito sa Bangkal, Davao City. Claudette? Maraming salamat, Brian Latasa. Muli ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.